guys, good morning. Dito naman po ang inyong lingkod guys para mag-update sa mga nangyayari ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Dahil ang bagyong Enteng ay ongoing pa rin na nananalasa o talaga nagbibigay sa atin ng agam-agam. Baka tumaas ang ilog Pasig sa mga malalapit dito sa mga kailugan. So guys, ito update natin. Dito tayo sa San Mateo Rizal na kung saan tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dulot ng bagyong Enteng. So dito sa amin guys, makikita nyo ito yung tubig. Kanina medyo malakas ang daloy ng tubig. Bali umabot po doon ang baha. So nandito na tayo sa mataas na lugar ng San Mateo Rizal guys, pero talagang hindi tayo makalusot sa baha. So mamaya guys, pupunta tayo sa labas at ibibigay natin ang informasyon tungkol din sa ginagawang tulay na nagdudugtong sa Villa Anita, Baba at Purok 5, Buntong Palay. So yan ay papunta sa Marikina City. So guys, mamaya pupunta tayo doon mamaya para makita natin kung ano ang sitwasyon ng kalagayan ng ginagawang tulay. Dahil balita ko, sinara na dahil sa hindi nakapasabol para sa mga motorista. So guys, mamaya update po tayo. Ayan guys, papunta tayo ngayon doon sa sinasabi kong ginagawang tulay dito sa Villa Anita. Medyo walking distance pa. Nasa 60 to 80 meters pa ang layo mula sa bahay. So puntahan natin dahil makipag tayo, marites dun sa labas. Hello guys, ngayon sana ang uwi ng mga apo ko at saka nung mami nila sa Marikina dahil nag-weekend sila rito sa lugar namin. So baka hindi kami makadaan sa tulay dahil sa tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya tumaas ang ang ilog o sapa. So update tayo guys. Guys, nandito tayo ngayon sa lugar kung saan yung video ko na nakita ninyo na talagang napakataas na ng hanggang halos tuhod na ng mga tao doon sa baba na papaligiran ng mga barangay tanod. Binabantayan kasi nila yung mga motorista para sabihan na mag-ano na lang sila, mag-ibang lugar, mag-ibang ruta kasi talagang delikado. Baka bumigay yung natitira pang lupa. Kasi yan guys, talagang pag tuloy-tuloy ang ulan guys, talagang lalambot at lalambot ang lupa. So yan guys. Hindi, malaki yung tinaba sila dyan, oh. Di ba pinuhugan yan? Oo, kasi lalang bigyan ka kasi eh. Di ba malakas ang ulan? Yun, tinangayin yung mga Saka bumaba. Ha? Saka bumaba. Dyan. Ay pero yung jeep bumalik. Bumalik yung jeep. Hindi kaya. Hindi kaya talaga yan. Ang laki kasi ang bawas nila, oh. Yung kayong sementong barrier, nalaglag na eh. Tangay na eh. Tangay na eh. So ayan guys, talagang Pero yung pera mo, Ted, may biyay pa rin yan, no? meron. Pera mo lang yung kulay doon.
Tuloy dito sa akin sa atin, dito sa may baba. Oo, malapit na. Sa may motor trade. Sa motor trade. Sa motor trade, baha din. Ha? Sa motor trade, baha din. Oo. Mga ano lang, mga kalating di pa. Ano yung ito lang. River card? Oo. Yung bridge natin dito, mapunta dito. Oo, river card na. Yung ano kasi, yung mga nagtaw kasi, yung pinakapader, ano na eh. Saan pa kayo tutuloy niyan, Manong? Saan pa kayo tutuloy? Marikina? Yan lang sa ano, diyan sa Puruno. Sa Puno-Puno. Ano yan, hindi tayo makadaan. Ano eh. Ayan, shout out na lang tayo sa mga kaibigan natin sa Puno-Puno. Ayan, mga na-stranded dito sa ano. Ayan. So, ayan guys, talagang kahit malapit lang yung pupuntahan nila, tatawid lang. Kaso talagang hindi na pinapayagan ng mga barangay tagod dahil sa delikado nga naman talaga. Kasi nga, yung liit ng espasyo ng natitira pang pwede pandaanan ay nangangamba sila na baka gumuho. Kung tutusin, kaya naman sana na tawidin, kaso talagang ang inaano nila, pinangangambahan nila yung pagguho. Dahil yung mga tinambak na bato-bato, pansamantala na dapat na pwedeng daanan na inawala na. So ayan, nananawagan ng mga barangay na makikiusap sila para umiba na lang ng rota. Kaya, sige, salamat po. Kaya ganito, talagang hindi maiwasan. So kailangan talaga tayong makapag-coordinate na lang para sa kaligtasan na rin ng bawat isa. So ayan guys, update ko lang kayo, public awareness po para sa mga pupunta ng Barangay Silangan. Mag-alternate route na lang po kayo sa kabila, doon po sa ang daan ay Monterey. Ayun, papunta ng Barangay Silangan. So dito po sa Puntong Palay, yung mga papuntang AFP Housing, kung sino man po ang magnanais sa pupunta dito ay doon na po kayo sa kabila dumaan. Kung may mga sasakyan kayo sarili, doon na po kayo. Dahil talagang nakikita natin sa sitwasyon ngayon ay talagang hindi na maganda. So ayan guys, hanggang dito lang po ang aking video guys. Sana makatulong sa mga nagnanais na pumunta rito o pababa ng Marikina. Huwag na po kayong dumaan dito sa Villa Anita Baba papunta ng Puntong Palay dahil sa hindi na siya passable. So hanggang dito na lang guys ang aking video. Sana nagustuhan nyo ang aking paki-like, share, and subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Babush, thank you.